Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters to Santa. There's shopping and wrapping to do. I bet you'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it, Christmas. Ang bilis-bilis ng panahon na mga kuyang, mga ating mga ninong, mga ninang. Abay, mantakin po niyo mahabigan 93 days na lang pala. Ha? Abay, Pasko na po mahabigan. Ay, nako talaga, oo. Mga employers, ready na po yung mga bonus at 13-month na empleyado natin, ha? Huwag kakalimutan yan. Kalimutan na ang lahat, ha? Huwag lang ang bonus at 13-month pay. Good morning, Mr. President. Naimbang bigat mo, Apo. Good morning, Malacanang. Aba, marami ang yung mga Pinoy palang nanood ng Formula 1 racing sa Singapore. Abay, inabangan ng presidente, ha? Ayan. Ano yung presidente, mahilig sa ganyan Pero nitong Formula 1 racing sa Singapore, hindi nagpunta ang presidente, ha? Abay, ang sabi ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, abala ang presidente, ha? Sa pagpirma sa mga dokumento. Ayan. At nag-vlog pala ang presidente. Hindi ko napapanood yung kanyang vlog, ha? Tsaka kagagaling lang ng sakit ng birthday boy, di ba? Kaya tama lang yan, Mr. President. Ayan, trabaho muna, saka na may leisure na ganyan, ha? Diba, Apo Lucas Bersamin, country first before leisure, ika nga, ha? Hindi, upa ka naman po kayo ng mga kritiko po ninyo, ha? Saka hindi naman, kritiko mga bayan, Bayan, daming problema, papunta-punta pa ng F1, ha? Sino ba ang nanalo pa rin Mike Lee, ha? Abay, nanood ka ba, pare ko, ha? Ayan. Ang nanalo daw kagabi, ano, ha? Tama ba, ha? Ayan. Natalo ang Ferrari at saka ano ba yung mga sumasali dyan? Ferrari, Mercedes-Benz, ayan. Nag-champion pala, ano, Toyota tama raw, Good morning, Mr. Cesar ng Toyota Alabang. At good morning sa lahat ng mga kakosa dyan sa Pasig City Jail. Aba, BBI pala ngayon. Biyaheng Pasig City Jail ngayon ang Mayora Alice Guo. Ayan. Oy mga kakosa sa Pasig City Jail, ha? Ready na ba ang red carpet para kay Mayora Alice, ha? Pero sa mga taga-Bamban na Tarlac, ang sabi po ng BJMP Chief, ayan, good morning. Right, Worshipful Director General Ruel Rivera, ha? Ayan. Para sa mga, at siyempre para kay Mayor Dong Kalugay. Huwag daw mag-alala, Mayor, dahil sabi ni Director General Ruel Rivera, ang Mayor Alice Go sa kamay ng BJMP, she is in good hands, ba?
Parang Metrobank lang yan, ha? Ayan. Okay na ba yung mga ATM natin? Ay, nako. Pero dyan pala sa BGMP, tama ba, General Ruel Rivera, kuyang sir? Ha? Abay, may mga adoption program pala sila dyan, mga kuya, mga ateng. Ha? Abay, yung pala mga leader ng mga gang. Ayan, yung mga Sigi-Sigi, Batang City Jail, Komando, Sputnik, Ilocano Gang, ayan. Abay, meron palang adoption program dyan, Kuyang Ruel, ha? Abay, pagka medyo sikat, ayan, mayaman yung papasok ng PDL, ha? Abay, pag-aagawan yan, i-adapt yan. Ayan. Para hindi masyadong mahirapan sa oblo. Ayan. Para hindi na maglilinis ng kubeta yan. Ha? Para senyorita sa oblo. Abay, siguro kung may mag-a-adapt dito kay Mayora, dahil taga-Tarlac naman, abay, baki-adapt yan ng Ilocano Gang. Sino nga ba yung leader ng Ilocano Gang sa Munti, ha? Dami nating mga issue ngayon, mga ating mga kuya, ha? Ayan. At, good morning kay Pastor Apollo Kibuloy, ha? Sino ba nakaabang dun sa Campo Crame? Balik ka ba naka-assign dyan o Edniel, ha? Abay, ready na ba ang biyahe ni Mayora Alice Guo, ha? At good morning kay Pastor Apollo Kibuloy. Abay, humingi pala ng hospital arrest, ano, ha? Kaya lang ano bang sabi ng PNP, ha? Abay, may sinasabi si Colonel Jean Fajardo, tama ba, ha? Paano ililipat sa hospital arrest araw-araw na check-up ni Pastor, ganda naman ang katawan, ayan, walang high blood, ayan, hindi mataas ang high blood. So, abangan natin, marami pa rin tayong mga issue ngayon, mga Lunes, mga kuya, ha? At ang mga dating PNP chief naman nagagalit na, Allah. Abay, General Raul Rivera, Villanueva, pangalanan mo daw kung sino yung sinasabi mong protector ng Pogo, ha? At tumulong kay Mayor Alice Guo para tumakas. Wow. Abangan natin yan, ha? Abay, good morning, General Nick Bartolome, ha? Abay, cool na cool itong si former PNP Chief Nick Bartolome, pero naha-high blood na rin. Oo nga naman, dahil pati nga naman yung mga maganda ang record sa PNP bilang PNP Chief, nadudungisan. Ayan. Ay, siguro magsalita ka na, General Villanueva, sir. Ayan, kahit executive session. At pangalanan mo na. Ayan. Malapit nga ba kay Attorney Harry, ha? BFF ba ni Attorney Harry? O nga pala, kumusta si Attorney Harry Roque, ha? Saan siya nagtatago ngayon? Di ba susurrender ito, ha? Nako, lulungkot naman ng mga ito. Magpapasko sa oblo, ha? Ayan. Mayor Alice Guo, Cassandra Ong, ayan. Pastor Kibuloy. Samantala, alamin nga natin ang nasa, sa ano muna tayo, Campo Crame. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Abay ko mo sa schedule ng Pangulong Marcos ngayon. Teka muna, meron bang General Omet Browner, ha? Yan. Meron bang fighter jets show sa dito sa may World Trade Center, ha? Ba't nadaanan ko kanina may nakapark doon na na fighter jet. Ayan. May airshow ba rito? Ako, yung mayor nga pala doon sa Iloilo, Iloilo ba yan? Antique, ha? Sinunog. Allah. Hammer, Mustang, ano ba isang may Lamborghini ba? Pero sandali lamang, dumako muna tayo mga kuya, mga misis sa Campo Crame, ha? Teka, hindi pa yata ako nagpapakilala. Baka di po kilala, ha? Good morning mga kuya, mga habayan. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Alamin natin ang latest mula sa Campo Crame. Abay, wala si Edniel, ha?
si General Marbil, ha? Si Attorney Colonel Jean Fajardo, ha? Abay, nire-ready na ba? Abay, kailangan mag-shower muna na maayos si Mayor Alice Go sa Campo Crame, ha? Kasi dun sa Pasig City Jail, wala nang shower dun. Tabo-tabo na lang. O sige, unahin natin ang ladies first. Dumawa tayo sa Malacanang. Standby, Edmuel. Ay, good morning, Attorney Cesar Tahan Langit, ha? Ayan, kapatid pala Attorney si suspended Mayor Jojo Tahan Langit, ha? Ba't naman sinunog yung luxury car niya, ano, ha? Eto muna sa Malacanang, Magna. Oy, teka muna, ha? Magandang balita ito, ha? Abay, bilisan mo na speaker, ha? Ayan, abay, may request ba order ang House Speaker Martin Romualdez kay Agriculture Secretary Kiko Chulaurel. Abay, yun daw mga nakumpiskang mga bigas sa pier. Ayan, Commissioner Bien Rubio, i-ready mo na apo, ha? Ayan, abay, kumpiskahin daw yung mga bigas, ha? Ayan, ibigay sa DA, ha? At ibenta na mura sa mga Kadiwa Center bago pa mabulok yan. Magna Carta of Filipino Seafarers pipirmahan ng Pangulong Marcos ngayon. Kala ka nang pipirma ng presidente, mga bonus saka 13-month pay na ng mga government employees. Abay, sa bagay, eto nga pala, ha, alam po niyo mahabigan ni in fairness sa ating mga seafarers, ang gaganda pala ng mga benepisyo ng mga ito. Dapat yun daw mga DH natin, Labor Secretary Benny Laguesma, sir, ha? OWA Administrator Arnel Ignacio at Secretary Kakdaka. Abay, sana daw po yung ginagawang proseso sa pagpapadala ng mga OFW sa abroad ay katulad dun sa ginagawa sa mga seafarers natin. Maayos, ha? Ayan. At saka pag punta nila dun, hindi kinukumpis kayo mga passport, ha? Alamin natin na aling Pelising ang report mula sa ating reporter sa Malacanang, Let Narciso. Miss Let mula sa Malacanang, please come in. Lakay, matutuloy na rin sa wakas ang pagsasabatas sa panukalang batas na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng Filipino seafarers. Nakatakdang permahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa isang seremonya dito sa Malacanang ngayong umaga. Hindi natuloy ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa naturang panukalang batas dahil dahil ang sabi ay under review pa ng presidente. Pero sa ilalim ng Magna Carta of Seafarers, itinataguyod ang interes at proteksyon ng mga Pilipinong marino. Kaakibat nito ang pagpapaigting ng training at accreditation para matiyak ang compliance sa international maritime standards. Lakay? Ayan, so ano ang dagdag benepisyo sa ating mga seafarers dito sa pipirmahang Magna Carta of Filipino Seafarers, Miss Let? Mamaya, Lakay, malaman natin kapag may kopya na tayo nitong bill na ito kapag napirmahan na ng presidente. Ayan, dahil alam mo, dapat nating pagandahin ang quality natin ipapadalang mga seafarers dahil ito sa pinakamalaking na ibibigay na remittances at sikat ang mga Pinoy pagdating sa mga seamen. Oo, tama, Lakay, lalo na sa European countries, di ba, mga Filipino seafarers din yung preferred nila sa kanilang mga barko. Ayan, totoo yan. So dapat maganda yan. At siguro pagka ipatanong mo nga, Miss Let, kasi yung mga ibang recruiters, abay gusto nila maitulad din dun sa sistema ng pagpapadala ng mga OFWs natin sa abroad dito sa proseso ng ginagawa sa mga seamen natin. Maayos, hindi katulad ng ating mga DH, mga ganyan. Abay, maraming loopholes. Kaya ang daming napaperwish yung mga kababayan natin, mga domestic helpers. Tama, Lakay, kasi magkaiba yata yung proseso nila, yung doon sa seafarers at doon sa mga ibang OFW na land-based.
Ayan, tama ka dyan. Ayan, ewan ko ba, siguro Senator Loren, ha? Abay, baka pwede niyong isulong ulit yung inyong bill. May panukala noon si Senator Loren Regarda na ang mga kababaihan natin, huwag tayong magpapadala ng, pasensya na po sa mga nasa Middle East na mga employers, kasi iba ang trato po ng mga taga Middle East sa ating mga domestic helpers lang pagka may itsurang mga kababaihan natin. At hindi lang yan, grabe ha, parang islave ang trato sa kanila nung iba. Hindi naman natin nilalahat, pero maraming ganun ang nangyayari sa ating mga kababaihan. Lakay, ang nakakalungkot kasi yung ating mga kababayan din, yun din naman yung pangarap nila na makahanap ng magandang trabaho sa ibang bansa para doon sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya syempre ayaw sana natin nga may nangyayari na masama sa kanila doon. Okay, so bukod dito sa pirmahan ng Magna Carta of Filipino Seafarers, ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Let? Pagkatapos yung lakay ay haharap kay Pangulong Marcos ang 5 bagong ambassadors mula sa 5 bansa. Magpupresenta ng credentials sina Harsh Kamarjain ng India, David Giglio ng Italy, Emma Hickey ng Ireland, Saija Nurmenen ng Finland at Mario Massimo Santoro ng European Union. Marami ha, Vice Presidente ha. Ayan, marami lakay. Kaya hindi na nanood ng F1 sa Singapore. Ayan, trabaho muna. Busy daw si Presidente na itong weekend. Sabi ni Secretary Chavez lakay. Tama lang ha, trabaho muna Mr. President. Ayan, country first before leisure, ika nga. Maraming salamat, Miss Ret. Good morning. Good morning, balik sa iyo lakay. Damdamin Bayan. Leta Narciso mula sa Malacanang, sandali lamang ninong ng bayan Sherwin. Nasaan ka ba? Barangay Manresa, Quezon City. Ayan, antabayan niyo po si Sherwin Alfaro, ninong ng bayan, dyan sa may Barangay Manresa, Quezon City. Sandali lamang Boy Gonzales, ha? Abay, yung mga jeepney drivers, tuloy daw ang kanilang biyahe, ayan, kahit merong transport strike. Standby Boy Gonzales, standby Val Gonzales, standby Edniel Parosa. Teka muna ha, ano ang latest ngayon sa Senado, Raymond Dadpaas? Abay, ipapatawag na ba si Pastor Kibuloy? Standby man ang Milky mula sa Kamara de Representantes. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, CJ. Abay, kumusta po kayo, ha? Oras ganap na alas 8:28. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginhawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang balitang ito, Damdamin Bayan. Oras sa Sister Nicole. Ang oras, Your Honor, 8:32 ng umaga. Buti mo si Piskal. Your Honor. Ayan, mahabigan sandali lamang Sister Nicole. Ayan, magpaabot muna tayo ng pabigan dahil kaya po wala ang ating partner si Sister L dahil ang kanyang butihing ina po ay sinundo na po ni Lord noong Sabado ba? Linggo na. Parang Sabado lang kay mga late Saturday pa Sunday. Si Mrs. Yolanda Apit, ang butihing ina po naming kasama rito si Sister L. Elaine Apit ay sinundo na po ni Lord. Ayan, si Aling Yolanda ay makasama niya si Mang Bienvenido. Ayan, sa langit. Ayan, so our condolences sa pamilya ni Sister L. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 8:34 ng umaga. Number 1 Bayan. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 8:38 ng umaga. Sandali lamang Grace Vera Sansano, Sherwin, standby Boy Gonzales. Abay, bati muna natin to ha. Ayan, good morning Tisoy ha. Ramil Tisoy Oliveros. Abay, ang nanalo pala sa F1 ni McLaren ba? Akala ko Toyota Tamara.
Laki, nakanood ka na ba ng F1 race? Sa ano lang, sa TV. Kala ko, Laki, pumunta ka rin dun eh. Wish ko lang. Ayan. Anyway, sino ba ang driver niyan? Si Dante Silverio bang Arthur Tuason ba ang driver nito? Tisoy, ha? Si ba ang driver ng McLaren? Pero sandali lamang, alamin nga muna natin ang report mula kay Boy Gonzales. Abay, may mga klaseng nagsuspende yata. May eskwelahan nagsuspende dahil sa welga o protesta ng mga jeepney drivers. Ito, Lakay, ilang mga pampublikong jeep sa ilang lugar sa Maynila tuloy ang biyahe kahit pa nakakasa ngayon ang nationwide transport strike ng mga transport group. Ibalita mo in RH29, Boy Gonzales. Boy G. Nicole, Lakay Deo, maraming mga super ang nagbiyahe sa mga simandaling ito sa kabila ng nagsagawa ng nationwide transport strike ang Piston at Manibela. Ang ilan pa sa mga ito ay miyembro ng Naturo Transport Group na nagsagawa ng tigil pasada. Pati ko na mga jeep na may rutan, Guadalupe, Makati papuntang Maynila, San Juan City, Maynila at Quezon City, patungo naman ng Maynila pabalik. At katwiran ng ilang mga membro na wala naman silang atisok ng ang kanilang pangulo ng kanilang kooperatiba, bagamat alam nila ang naging anunsyo ng tigil pasada. Ang ibang sipa naman ay mas gusto pa nila bumiyahe para kumita naman kung sa hirit sila sana bigyan pa ng pagkakataon na makabiyahe kahit hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng PUB modernization program. Sa kabila nito, may mga libo sakay naman ang inilaan ng Manila City Hall na nakaantabay dito sa mismong kartilya ng Katipunan, malapit lamang sa tanggapan ng Manila City Hall. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy G, Boy Gonzales. At report mo naman kay birthday girl. Birthday pala ni Grace Vera Sansano. Oo nga, Lakay, parang 3 tulog na lang yata. Presyo ng palay bumababa na dulot ng patuloy na pag-uulan, pero presyo ng bigas abay mataas pa rin. Ibalita mo in RH25, Grace Sansano. Grace. Nicole, Lakay, labis ang pag-aalala ng maraming magsasaka ng palay, hindi lamang sa tinaguriang Rice Granary of the Philippines sa Nueva Ecija, maging ang mga karatig lalawigan dito sa Central Luzon. Ito'y dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo nito mula sa dating 19 hanggang 20 pesos kada kilo sa mga pribadong palay traders. Ngayon, pumapalo na lamang sa 15, 16 at 17. Depende ito sa kalidad nito sa moisture content. Sa ngayon, nagsimula ng umani ang mga magsasaka bagamat marami sa mga sakahan ay tinamaan ng mga sunod-sunod na bagyo at nagpalubog sa ilang mga palayan. Maliban sa pagkasira ng kalidad nito dahil sa pagkababad sa tubig, isa pang dahilan ay ang napipilitang ibenta ng sariwa ang mga inaning palay sa mababang presyo. Hindi magawang makapagbilad ng palay dahil hindi pa rin sumisikat ng maayos ang araw. Dahil nga sa halos 3 linggo na ang nakakalipas na umuulan pa rin sa mga bahaging ito ng probinsya. Sa ngayon, nananatili ang alok ng NFA sa 20 hanggang 22 kada kilo. Depende ito sa moisture content. Pero nahihirapan ang mga magsasaka na makapagbenta rito dahil nga sa napakarami pa ring requirements na kakailanganin. Ayon kay Danilo Bolos, Farmer Leader Cooperative, pangamba pa nila sa oras na pumasok na sa merkado ang matagal nang nakatenga na tone-toneladang mga imported rice sa pier ay itatapat pa ito sa kasagsagan ng ani ng mga local farmers at siyak daw na babagsak at paglalaruan na naman silang mga magsasaka. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng bigas at mataas pa rin sa 48 kada kilo. Depende ito sa kalidad at halos umaabot pa rin ng 60 pesos kada kilo. Ito, Grace, 25, yes, magkanong bilihan ng palay dyan sa Nueva Ecija? Naglalaro na lang ito ng 16 lakay hanggang Nako. 17. Aha. Bumabagsak na dahil talagang ito ang problema. Mentras kasi na talagang hindi makapagbilad ng palay. Alam naman natin, napipilitan pa rin magbilad sa mga kalsada ang ating mga local farmers. Sandali, Grace. Hindi makapagbilad. Ang NFA, di ba bumibili ng palay? Sino ba ang dapat bumibili? Sa gobyerno?
ang NFA ay mayroon pa rin, sila pa rin talaga ay handang bumili. Yun ang sinasabi ng NFA. Ang problema nga lang, araw-araw ako dumadaan dito sa NFA, pero wala akong nakikita pa rin talagang pumapasok na marami na mga palay. Maputol lang kita, Grace. Ayan, alam mo may nagsusumbong sa atin. Itago na natin sa pangalang si Mang Fred. Ayan, sabi Lakay dito sa amin sa bayan ng Mabitak, Laguna at mga karatig bayan. Ayan, anihan ng palay ngayon pero lugi ang mga magsasaka dahil binibili ang bagong aning palay sa halagang 12 hanggang 15 pesos lamang ang bili ng aming mga palay dito. Abay, wala naman taga-gobyerno na bayan ng palay din na ang sabi sa inyo sa radyo ay 20 to 25 pesos per kilo. Ano po ang nangyari? Pwede po bang ipaabot sa mga kinaukulan itong hinaing naming mga magsasaka? O kita mo, 12 hanggang 15 pesos lang pala ang bilihan ng palay dyan, Grace. Kawawa talaga yung iba mga probinsya. Actually, dyan sa gawin ng Southern Tagalog at maging sa bahagi ng Pangasinan at maging sa Isabela, iyan din ang matinding dumadanas ng mababa na ngayon na presyo ng palay. Kaya sana, yung sinasabing ang NFA ay mayroong laang pera para ipambili at umalalay sa mga magsasaka labas-labas sa mga opisina para tingnan at puntahan yung ating mga farmers. Okay, maraming salamat, Grace Vera Sansano. Yes, Lakay. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gracia Vera Sansano mula sa Nueva Ecija. Ayan, kaya tuloy, alam po nyo, ang napapahe po dito, mga kuya, ay ang presidente. Dahil panay ang bida ng presidente na gaganda ang presyo ng bigas at magsaga ng ani. Pero ganito po ang nangyayari. Our lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado. Ang po ang sinabi ng presidente, kaya sa mga taga-NFA, taga-Department of Agriculture, ayan, ayusin nyo naman yan. Lakay yung issue dun sa rice shipment, hindi daw yun kasalanan ng customs o ng Anisa Lakay, yung Philippine Ports Authority, dahil yun daw ang may sala daw doon, yung mga consignee na hindi pa kinukuha yung mga bigas doon sa mga pantalan. Alam mo, din natin maintindihan yan kasi ang mahal kaya ng demurahe, Miss Nicole. Gano, Lakay? Abay, kaya nga pagka yung mga ano dyan, yung mga nagpaparating ng mga imported goods, abay gusto na mailabas ka agad sa customs yan. Sa pier dahil kasi mahal. The more na tumatagal doon, nagbabayad sila araw-araw ng demurahe. Lumalabas Lakay, para kang nagrenta, tapos habang nagdadagdag ng araw, pumapatong yung bayad. Unless nailabas na, hindi tinatago sa bodega yan. At kung tinatago naman sa bodega, abay hoarding yan. Abay tama si speaker. Kung hoarding yan, kumpiskahin. Daming bayan. Siguro dapat lang yung mga opisyal din natin dyan huwag natutulog sa pansitan. Kaya siguro Lakay nagkakaroon. Hindi mo maiwasan mag-isip na ano ba, kinokontrol nyo na naman ba para hindi tumaas para hindi bumaba pala, yung presyo ng bigas. Tuloy si General Nick Bartolome, high blood na war lang baka tumatas na ang blood sugar niya Ayan, pero General Nick Bartolome, kung problema ang blood sugar level po ninyo kayo ba'y ihi ng ihi o hawin, pumapayat at laging gutom, abay maaring diabetes na po yan, baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Para makaiwas sa mag-exercise at kailangan tamang pagkain, at pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus
Abay, sabi ni Professor Boy Menesa, isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili mga misis, mga lola sa Mercury Drug, Watson's drugstores nationwide, at available din online sa Shopee at Lazada. Kaya mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby Edwin Duque, standby Edniel Parosa. Ano na ang latest kay PNP Chief Marbil Malu, si Colonel Jean Fajardo? Ready na ba, Nakapaligo na ba si Mayor Alice Guo, at ibibiyahe na sa Pasig City Jail? Laki, nakita mo ba yung uniform? Kulay orange, Ayan. Nilakay doon sa BJMP, yellow na. Ayan, lakay. Yellow na ba? Hindi na ba orange? Yan yung susuot niya daw, lakay. Kasi kanina, ang sabi ng BJMP sa 2x2, ihahalo sa ibang PDL. Hindi siya mayor doon, lakay. Kaya lang sabi nga magiging beneficiary kaya siya sa adoption program ng mga kakosa doon, Ayan. Kasi pagka sikat ka, mayaman ka, ayan. Ina-adapt ka ng mga kakosa doon, bata, dito ka, Ayan. Huwag ka mag-alala, you are in good hands, Ayan, alaga kita, Ayan. Basta meron. Ngayon lang. Pagkain natin dito, sagot mo. Ganyan ba? Pwedeng magpag-grab sa Jollibee, McDo. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 8:50 ng umaga. Number 1. Si Mami. Bayan sa Purok 5, Barangay Bautista, Hobelyar, Albay. Pero hindi po itinatakda kung kailan ang libing, at siya po ay ibibiyahe muna mula UST patungo po ng probinsya ng Albay. Daming bayan. Sandali lamang at narito na ang ninong ng bayan. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Sino ang mga bibigyan mo ng 13-month pay at bonus niyan? Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Merry Christmas. Oh, Papa, Papa. Merry Christmas, Ninong Sherwin. Sino ang bibigyan mo ng regalo dyan sa Barangay Manresa, Quezon City ngayon? Pwede raw, pwede. Sherwin. Yes, lakay, dating kinatatakutan na lugar, pero ngayon makikita mo na talagang maunlad at nagkakaisa mga residente dito sa Barangay Manresa. Dahil isa to sa mga kilalang lugar sa Mauban dito sa Quezon City na teritoryo ng dalawang Alpha Kappa Fraternity yan, lakay, Alpha Kappa Rho, at dito naman sa kabilang kalsada, yung lugar naman ng Tao Gama. Lakay. Okay yan, nung araw, kinikwento nila na konting kibot lang at tumawid siya lang dito, talagang gulo. Pero ngayon, matatanda mo, lakay, na itong lugar maunlad at maayos na pagkasalukuyan. At hindi lang ito lagay teritoryo ng mga fraternity, teritoryo dito ng DZRH. Bakit DZRH dati yung pinakikita nyo rito? Gusto ng magulang ko yun. Tsaka natuwa kami talaga kay Ray Langit. Di ba? Okay, Ray Langit pa. Itong Manresa, nasa na 25 na si Bossing Ray. Lakay, napakaswerte nung mga residente rito, lalo na mga nakikinig ng radyo, dahil nahuli natin
itong tindahan na ito, sobrang Anong tinda niya? Laki dahil nasa pinakakanto at napakalakas pa nung kanilang umaalingaw-ngaw ha? Huli-huli ang laki yan, no? Meron pang magic. May magic pa sa harap ng radyo. Yung radyo nyo na, ipakita mo yung radyo mo. Ayan, may echo tayo. Ayun yung kanyang radyo. Mini component, ang laki-laki, ha? Hindi niya makinaan dahil, naditinig ko ba ako? Halika po, abati kayo ng konti rin. Ito na lang ang sinabi. Pangalan nyo, nanay? Yolanda kayo sa po. Si Nanay Yolanda. Nanay Yolanda, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo. At sino pa yung mga announcer tuwing umaga? Sila kay, di ako makalma. Aba, I love you, Aling Yolanda. Love you. Bigyan ka agad na regalo. May echo rito sa Barangay Manresa sa Quezon City dahil nga ito pinakikinggan dahil paborito ko si Teo Makalma. Ito meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat po. Wala po anuman, Aling Yoli. Yan. Parang hindi kayo makapaniwala sa... Na-shock siya. Hindi pa makapaniwala. Hindi ko kapaniwala na kayo. Totoo pala. Ayan, namimigay tayo ng regalo. Ito yung mga tao, ang lakas-lakas ng radyo dito. Yung kanyang mga kapitbahay, ito na, nagsugo na. At dahil winner ka ate, meron ka rin grocery bag ng DZRH para... Sa DZRH. Layo ka dito ka sa tapat ko. Nag-e-echo sa lakas ng radyo, ha? Dinig hanggang Taogama tsaka Kaparo. Dahil ate, ikay ninenervyos. Maraming salamat po. Ayan. Kinakabaga ba? Halata ninenervyos si ate, lalo nakikita sa TV. Dahil akala niya kung ano na yung nangyayari. Dahil kinakabahan ka ate, ito, bibigyan ka namin ng vitamin E. Ayan, para hindi kabahan. RC, tanggal ka ba yan, ate? Maraming salamat po. Ayan, wala naman natin. Merry Christmas. Ayan, ayan. Congrats po. Ayan ate, okay, nasyak si ate ha, natulala. Culture shock siya lakay. Biro mo, nakita siya sa TV, na-interview ngayon sa radyo. Baka nasyak nakita si Sherwin Alparo. Nagtitinda lang siya lakay ng gulay. At akala nga niya kung ano yung dumating yung DZRH dito. Ayan yung mga tinda ng gulay. Kangkong. Sarap. Dito na lang makakapili lakay ng 5 pisong tali ng talbos ng kamote at 5 piso rin na tali ng kangkong. Pero ngayong araw, libre na yan! Salamat po! Yan lang sa amin niya. Huwag naman daw libre, malulugi siya. Hindi pa daw libre lang kayo. Mabibili nila 5 piso pa rin tali ng kangkong at tali ng talbos ng kamote. Yan naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking tumutok sa DZRH. Baka ka nasusunod na dating winner sa DZRH Max Malakas promo. Orange number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, Aling Yolanda. Ayan, nasyak, di makapaniwala, natulala si ate, ha? 90% sinasabi lang niya maraming salamat po. Kinakabahan ka ba? Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Sherwin. Kaya ang gawin nyo lang po ay pagka nakatutok at malakas ang radyo ninyo, ha? Narinig ka ating Nino ng Bayan na umiikot-ikot sa Metro Manila. Abay sigurado na ang aginaldo ninyo, ha? Ilang days ulit, Sister Nicole? 93 days na lang. Bilis talaga ng panahon. Sandali lamang at meron pang report si Edwin Duque. Ano bang report ni Edwin? Abay, sandali lamang Raymond, standby manang Milky. Ano ang latest dyan? Standby Edniel Parosa. Abay, magpapaalam kaya si Mayor Alice Go kay Pastor Kibuloy. Ayan, hindi kaya po pwedeng mag-request doon na magpa-pray over muna siya kay Pastor bago dalhin sa Pasig City Jail, ha? At siya kaya ay matutulog sa lapag. Ayan. Walang ay dun sa mga karton-karton dyan. Ayan, makakasama sa scheduling ng tulog. Kasi iba dyan dahil siksikan yung selda. 34 ba ang laman ng selda? Ha? Ay, ano daw lakay? 40 plus 40 plus. Siyam lang ang kasya pero 40 yung laman. Baka maranasan ni Mayor Alice Go ng natutulog na nakatayo. Ayan. Sabi kanina hindi siya mayor doon lakay. Yes.
unless na magiging beneficiary siya ng adoption program ng mga kausa dyan, ha? Baka bigyan siya ng duyan dyan na gawa sa kumot. Oo, lakay. Privilege ka na doon, lakay. Ayan, no? Basta po-order lang araw-araw ng Jollibee at saka McDo. Ilang transport group, abay, may protesta rin sa Caloocan. Aris number 23, Edwin Duque, please come in. Edwin, paralyzed ba ang pasada dyan o hindi naman apektado ang mga ang mga pasahero? Din. Walang epekto kayo yung sinasagawa. Ano epek? Itong isang grupo ngayon dito sa Monumento Circle at ang mahirap pa, hindi sila pinapesto ng PNP at ng DCSTM dito sa may paanan ni Catandres Motivasyon na dekada na nila itong pinagdarausan ng rally. Doon sila nilagay mayor at batay sarado ng MMD at police sa harap ng isang mall at hindi sila pinayagang makalabas ng one lane itong kalsada para hindi makapinsala ng trapiko. Sa ngayon mayor, parang walang nangyayari at daming pumapasada ng jeep. Kanina may nakausap tayo, wala naman daw mangyayari kung sila isasama dahil mas pipiliin nila maghanap buhay para sa pamilya. Hindi naman daw sila bibigyan ng pagkain ng kanilang leader. Pasada na lang sila. Kanina nakita ko itong Kaban ng Rizal Avenue, ang MacArthur, itong bahagi ng Samson Road ay napakaraming nababasada sa pang-oras ito. Ang pagbigat ng dali ng trapiko itong Monumento Circle kung saan puro jeep yung nababasada. Kanina unang bukso halos sa tinatay bagit isang daan yung dumating na nag-isama. Pero unti-unti ay kumukunti na lamang at tumabot na lamang siguro ito na mahigit 30 o kasweta yung tuloy-tuloy pa rin nagpapahayag na kailang sulubi kaunay pa rin sa kanilang ipinaglalaban doon sa modernisado jeep na kinututulan nga nila at ang sabi nila panatilihin pa rin yung gawang Pinoy na jeep dahil masigura sabi nga at makakapun ang kanilang mga grupo. Ongoing mayor, pero tahimik naman at nasa 450 yung bilang na ngayon ng kapulisan, 250 sa Caloocan at yung backup naman dito kasama na intelligence group ay 150 mula naman sa Northern Police District. Okay. Sa Monumento Circle, dito kinagulat sa Misa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Okay nga Rod. Bay, binabati natin si Engineer Henry Alcantara, ha? Ayan, good morning daw at nagpapabuti ng pakiramay sa pagyaw ng buting ina ni Sister Elaine Apit. Maraming salamat, Engineer Henry Alcantara. Naku, lumabas na si Mayor. Ayan, convoy na magdadala kay former Mayor Alice Go patungong Pasig City Jail. Lumabas na sa Campo Crame. Aba, nasaan siya, ha? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lahay, inilabas na ng Campo Crame si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go para ihatid sa Pasig Female Dormitory. Alas 8:50 ng umaga, tuluyang lumabas sa PNP Custodial Center at PNP Headquarters itong convoy na naghahatid ngayon sa silipang alkalde na ipinalilipat ng Pasig RTC sa atrasong qualified human trafficking. Kaninang 7:20 pasado ng umaga, sumalang si Go sa medical exam sa PNP General Hospital, bahagi ng standard operating procedure bago yung transfer. Kapatid kasing hindi natapos lakay yung naunang medical procedures noong Biyernes kung kailan na-outlook yung unang schedule na pagtanggal dapat sa kanya sa kusudiyan ng PNP. Nagsumiti na ng urgent motion yung kampo ni Alice Go sa Pasig RTC para payagan silang manatili sana sa kusudiyan ng PNP dahil sa umanay banta sa kanyang buhay. Mula sa custodial facility na mayroon sana siyang sariling kwarto, kama, CR at electric pan lakay ay makakasama na ni Go sa Pasig Dormitory. Higit sa 40 kosa inmates sa loob lamang ng isang selda. Bahagi ng kabuang 138 PDLs na nagsisiksikan sa 4 na piitan ng Pasig Female Dormitory. Ito ay mahigit 200% pumanang overcrowded patay doon sa tala ng Bureau of Jail Management and Penology. Magiging kasama naman ni Alice Go lakay, inaasahan sa kanyang piitan ang mga high-profile personalities din na sina Ingrid Canada, Pauline Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanyas.
itong 4 na kapwa akusado. Matatandaan mo si Pastor Apollo Kibuloy dahil din sa parehong kaso na qualified human trafficking. Sa ngayon ay patungo na sa Pasig City Female Dormitory itong convoy na ito at malalaman natin mamaya sa PNP dahil kasama dito si Police Colonel Jill Fajardo, ang ang chief publicist ng PNP. Kung ano nang magiging next step, lalo pat sa bahagi naman ng dating mayor ay meron silang hirit na maibalik sa PNP custody at may binabagit niyang banta sa kanyang buhay itong si Alice Go. Edniel, mula rito sa Pasig City, Lakay. Bakit nga ba mas safe siya sa PNP Custodial Center? Bakit dadalhin siya sa Pasig City Jail? Kumbaga kung PNP lang yung tatanungin, pagtalima lang ito doon sa korte, sa order ng Pasig RTC na ilipat dito sa Pasig PJMP yung pagkakapit kay Go. Pero kung PNP ang tatanungin, yun nga, susunod lang sila sa korte. Yung kampo nga ni Go Lakay ang nagsasabi na may banta sa buhay. So, sa ngayon, ang ginagawa lang ng PNP ay tumalima doon sa utos ng sa wisdom ng Court Lakay. Ayun. Yung ibang kasamang akusado ni si Alice Go, si Cassandra Ong, dadalhin din ba sa Pasig City Jail? Kung di ako nagkakamali, Lakay, nasa kamera sila dahil nasa women's correctional nga pala ililipat si Cassandra Ong. Hiwalay sila. Hiwalay sila, Lakay. Sa Mandaluyong. Si Ong, Lakay, dyan naman sa house ay para-transfer lamang sa Mandaluyong Correctional o sa Women's Correctional kapag natapos na rin yung serye ng sa kanya pagpapatawag dyan sa house. Sa ngayon, Lakay, ay itong si Go, meron din isang standing arrest order from House of Representatives, particular sa House Quadcom. Tayo nga doon sa ongoing na pagdinig kaugnay ng illegal na pogo. Pero ang siyempre nag-supersede sa lahat ng yan ay yung order pa rin ng hukuman natin. Kaya ngayon, ang gagawin ng House, every time na kailangan ng presentation o ng appearance, itong si former mayor ay kailangan nilang sumulat dito sa Pasig RTC. Lalo pat kahit may kaso rin siguro doon sa Valenzuela naman, yung draft ay umiiral yung non-bailable case dito sa Pasig City Qualified Trafficking, Lakay. Si Pastor Kibuloy, saan ba nakasampa yung mga kaso yan? Baka hilingin din ng korte doon sa city jail nila kung saang lugar. Pasig, Quezon City. May Pasig din siya, Lakay. Pasig din, tama, Lakay, kasi qualified trafficking pares nandito sa Pasig. Actually, ito nga, yung 4 na kapwa na co-accused ni Kibuloy, nandito na nga sa female dormitory. Si Pastor Lakay, kung bakit nanatili pa rin siya sa Camp Crame hanggang sa mga oras na ito, ay dahil ongoing pa yung medical o yung nag-request kasi Lakay pala. Sorry, yung kampo ni Kibuloy na hospital arrest. Pero ang sabi ng Pasig RTC, bago natin yung payagan or tablahin, pahingin muna ng proof na kailangan talagang ma-hospital arrest. At dahil siya ay nasa custodial center, PNP General Hospital din, Lakay, ang magsasalang sa kanya doon sa medical examination. At kung di ako nagkakamali, ay to be submitted na yan sa court, Lakay, yung resulta nitong medical exams kay Pastor Kibuloy. Pero sabi ni Colonel Fajardo, okay naman ang health ni Pastor, di ba? Dahil sa huli, Lakay, sa huling check. Nag-basketball pa siya dati, ganda ng katawan, di ba? 3-pointer yan, Lakay. 3-pointer nga daw. Oo. Pero yun nga, tuwing araw-araw naman ay nagkakaroon sila ng parang gano'n din, mga check-up din. Yung blood pressure at kung ano pa, buwibisita lang kayo yung mga ambulansya doon sa kanilang titan. Pinapakita naman ng kampo ni Pastor, may mga maintenance daw at kung ano-ano pa na kailangan para doon sa kanyang hospital arrest. Pero yan, again, ay nasa jurisdiction pa rin ng korte patay doon sa isa-submit ng PNP na resulta nung pagsuri sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Teka, na-arraign na si Pastor, di ba? Nabasahan na ng demanda? Oo, correct, Lakay. Yun nga yung resulta, Lakay. Nung binasahan ng sakdal, ipinalilipat sana sila sa Pasig BJMP lahat. Pero naiwan si Pastor dahil nag-request sila ng hospital arrest. Ng hospital arrest. Okay, sige. Baka mamaya mag-request pa sa paggamot sa Singapore. Sino ba yun? Magkita sila ni Dr. Willie Ong doon.
Ayan. Okay, maraming salamat, Angel. Live pa rin mula rito sa Pasig City. Medyo malapit na tayo sa may Pasig City Female Dormitory. Kasama si Jill Bedanya. Teka. Ito, si Edniel Parrosa. Nagmulat para sa DZRH. Edniel, Una sa Pilipinas. Yes, lakay. Saan ba banda yung Pasig City Jail? Malapit ba sa munisipyo ito? O Sa malapit City sa Hall? Pasig Police Station? Malayo pa sa, ano ba to, pinagbuhatan na ba ito? Pinaglabanan, pinagbuhatan. Nagpayong daw. Ay, nagpayong. Nagpayong. Malayo nga yun. Malayo ba yun? Ikaw, taga-Pasig ka eh. Ha? Hindi, Lakay, kasi yung pinagbuhatan, malapit dyan yung City Hall, malapit dun yung Pasig Palengke. So kung nagpayong, malayo-layo pa yun. Di ba, Edniel? Lampas sa Palengke. Ayun. Alam ko lang kasing Pasig yung Escarpment Road eh. Ayan. Alam mo yan, biglang liko. Yung payanig. Payanig. Alam mo yung payanig sa Pasig ha. O sige, maraming salamat, Daniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister Nicole. Ayan, ilang taon, 2 taon din nagtrabaho niyan. Rumboy tayo dyan. Standby Raymond Dadpaas. Standby manang Milky Rigunan. Aba, ano ba ang latest sa kamera ha? Mataas opisyal na pumigil kay Mabilog na pumunta ng Krame dahil ipapadawit sa kanya ang umano'y plano isang kutsi na Senator Drilon sa illegal drugs. Tinukoy na. Ala, sino siya? Sandali lamang manang Milky Rigunan. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 9:12 ng umaga. This time check is brought to you. Oras, Sister Nicole. Oras sa ganap ng alas 9:17. Bilis naman na oras. Sandali lamang at Tahan Langit. Ha? Haba? Bakit sinunog yung mga sasakyan ni Mayor Jojo Tahan Langit? Sandali lamang. Alamin muna natin ang good morning muna sa mga Kuyang Major ka ba o Colonel na Elticol na Kuyang Juna Mago, ha? Abay, nanood sila sa Camarines Norte, ba? Good morning, Kuyang. Saang lugar nga ba yan? Doon sa Police Major Juna Mago ng Labo, Camarines Norte Police Provincial Office. Abay, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Diyos marhay na aga sa Indugabus. Tama ba? At good morning sa mga brethren sa Daet Masonic Class number 247. Camarines Norte Lads 107 at Vinsons Masonic Lads under dispensation. Ba? Watching live at Labo Camarines Norte, ha? Diyos mabalos Kuyang Juna Mago. Ito muna ang report mula kay manang Milky Rigunan, Sister Nicole. Ayan. Abay, may kinalaman naman kay former Mayor Mabilog ng Iloilo. Uy. May papangalanan. Pinangalanan na ba o papangalanan parang? Baka mamaya parang blind item parang kay General Raul Villanueva, ha? Pero alamin nga natin sa report. Eto, Lakay, mataas na opisyal na pumigil kay Mabilog na pumunta ng Krame dahil ipadadawit sa kanya ang umano'y planong isangkot sina Rojas at Drilon sa illegal drugs. Tinukoy na. Ibalita mo na RH12, Miss Milky Rigunan. Sino yan? Nicole at Lakay, si dating PNP Chief Police General Camilo Cascolan ang nasaba umano sa buhay ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog at sinabihan siya na huwag pumunta sa Campo Crame noong 2016. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, chairman ng House Committee on Human Rights at isa sa co-chair ng Quad Committee, itong ibiluga sa kanila ni Mabilog. Matatandaan sa testimonya ni Mabilog sa nakaraang Quadcom hearing, sinabi nito na ilang beses tumawag at nag-text sa kanya ang isang mataas na opisyal ng PNP. Sa mensahe nito kay Mabilog, huwag pumunta ng Krame dahil ipapadawit umano sa kanya noon si dating presidential candidate Mar Rojas at dating Senator Franklin Drilon sa illegal drug trade bukod sa nanganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sabi ni Abante, makatutulong sana na patunayan ito ni Cascolan pero namatay na ang naturang opisyal noong nakaraang taon. Dagdag ni Abante, muling haharap sa Quadcom hearing si Mabilog sa Biyernes at sa sentro sa extrajudicial killings at illegal drugs
ang hearing ng Quadcom. Nagkumpirma na rin Lakay at Nicole, si Davao City Representative Paulo Duterte na dadalo sa Quadcom hearing sa Biyernes para tanungin ang ilang resource persons dahil nadadawit ang pangalan ng kanyang ama sa issue Lakay ng EJ case at illegal drugs. So merong mga face-off Lakay, Congressman Duterte sa ilang mga resource persons na nagdadawit sa kanyang ama sa issue ng illegal drug trade noong panahon ng kanyang administrasyon. Ako si Milky Regular para sa yes, Lakay. Teka, ipapatawag si Congressman Pulong Duterte dahil siya ang iimbestigahan o tatanungin siya tungkol kay dating Pangulong Digong? Hindi sa ipapatawag Lakay, nag-request siya sa Quadcom na kung pwedeng umupo siya doon para isa sa mga magtanong. Ang sabi naman ng mga miyembro ng Quadcom, lahat naman ay welcome. Lahat ng mga kongresista na gusto magtanong sa hearing, welcome. So bilang isang kinatawan ay pwede siyang umupo anytime doon sa hearing ng Quadcom. Naka-schedule na itong si Congressman Paulo Duterte na dadalo siya sa Biyernes para magtanong Lakay at mga person. Siya ang magtatanong sa mga resource persons ng Quad Committee. Yes, Lakay. Ayun. Oo, siya ang nagtatanong sa mga testigo sa hearing ng Quadcom at isa na nga na pababalikin doon sa hearing ay si former Mayor Jed Mabilog. Anong nga sabi ni Kong Pulong? Ay dadalo daw ba ang dating Pangulong Duterte? Naku Lakay, walang impormasyon tungkol dyan. Pero ang sabi nga ng mga miyembro ng Quadcom sa panguna ni Congressman Robert East Barbers, nananatili naman kanilang investigation, although hindi pwedeng pilitin kasi nga naman ay bilang respeto sa dating Pangulo. Si Cassandra Ong nailipat na ba sa Women's Correctional Manang Milky? Parang ngayong araw din yata Lakay, hindi ako nagkakamali at inaprobahan na ng Quadcom yung kanilang resolusyon na ilipat na mula sa Batasan Detention Facility patungo naman ng Women's Correctional, si Cassandra Leong. Ayan. Teka muna, ang Speaker Martin Romualdez may order sa DA, ha? Kumpiskahin daw yung 20 million kilos ng bigas na nakaimbak doon sa Pierre. Ayan, ano ba ang latest dito Manang Milky? Ano ba ang gusto mangyari ng House Speaker? Yun ang direktiba niya Lakay sa DA at hinihintay niya ang report sa lalong madaling panahon mula sa Department of Agriculture kasi sayang yung bigas Lakay at ang sabi niya nga ay dapat matuloy yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na makapagbenta ng murang halaga ng bigas at abot kaya ng ating mga kababayan. Kabilang na dito yung paglalagay ng murang bigas doon sa mga kadiwa centers at dapat daw ay laging merong umiikot o merong mga naka-station Lakay na mga kadiwa centers sa iba't ibang mga lugar para hindi na daw mahirapan yung ating mga kababayan at the same time ay patuloy yung pagbebenta ng murang halaga ng bigas. Ayan, bayad na pala ang duties and taxes nito. Bakit hindi pa inilalabas yan? Di ba hoarding yan? Ay, di ba pwedeng kasuhan yung may-ari niyan? Oo. Sa ilalim nung batas, kung nagkamali Lakay, ay pwede nang patawan na economic sabotage. Yung mga sangkot sa ganyan. Pero hihintayin muna ni House Speaker Martin Romualdez ang report na mga opisyal ng Department of Agriculture. Baka pwede rin magsampol ang Kongreso, Manang Milky. Ayan, sabi ni Noel Medina, wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong na smugglers, traders na involved dito sa smuggling at saka hoarding. Oo, dapat Lakay kasi ang tagal na niyan, di ba, pinapanawagan, pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo kasi sampulan. Correct. Sabi ko, panahon pa ng dating Pangulong Noynoy Aquino, ha? Hanggang ngayon, wala pa napaparusa. Samantalang, ang dami na ipinatawag, ang dami na inimbestigahan, di natin malaman kung sila ay nakasuhan na o hindi. At kung baga pakikinggan mo Lakay yung mga grupo ng mga magsasaka, alam naman nila kung sino, hindi ba? Yung mga talagang board. O kaya ay nasa likod nito ba? Pero ang tanong natin, ba't hindi nakakasuhan naman ito na ba otoridad? Yun. Sabi kasi nung bubit nating isa dun kasi sekretary kasama dapat mag-ibisigan Lakay mga nasa loob din ng DA, diba? Mag-sample. Kawawa naman mga farmers natin tsaka mga consumers, mga gina ng tahanan na hirap-hirap pagkasahin yung kanilang sweldo ni Mister para pambili ng bigas at kaya pagkain. Okay, so anong latest ngayon? Anong gagawin sa schedule ngayon sa Kongreso, Manang Milky?
Ngayon, Lakay, ang budget hearing pa rin, inaasahan yung pagpapatibay sa pamansang budget ngayong Miyerkules, pero ihahabol yung ilan pang mga ahensya ng gobyerno. At kabilang dito, Lakay, Office of the President at Office of the Vice President ngayong araw na ito. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Manang Milky. Gandang umaga, Lakay at Nicole. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At good morning muna sa mga taga Antique. Ayan, sa bayan ng Tobias, Antique. Aba? Alam mo kung bakit, Miss Nicole? Kasi local dialect yung nakapost sa page ni Mayor Tahan Langit Anong yung hindi ko alam kung nasunog o sinunog yung mga sasakyan ni Mayor. Sabi sinilaban di so sinadyang sunugin. Lakay, yun. At sino nagsunog yan? Yun ang tanong. Alam ka naman yung may-ari ang susunog doon sa kanyang Lakay, Ford Mustang. Wow, at saka Hammer. Tsaka yung isa Suzuki, Lakay, Ertiga. Ayan. Pero mahal dyan yung Hammer tsaka Ford Mustang. Yung dalawa. Nasa ating linya po, mahabigan, ang kapatid at abogado ng suspended Mayor Ernesto Toto Tahan Langit. Nasa po may-ari nung sinunog na Hammer, Ford Mustang at saka Suzuki. Nasa ating linya si Attorney Cesar Tahan Langit ng Antique. Naku, ginawang impyerno yung kotse. Ayan, sinunog. Imbes na paano magtatahan ang langit nito. Ayan, Attorney Cesar Tahan Langit, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning po. Hello. Good morning po, Boss Deo. Deo lamang po, Attorney. Lahat na listeners natin. And let me correct po, I am not the brother. Hindi ba? I am the father. Tatay po ako ni suspended Mayor. Ganun ba? Bata pa pala itong si Mayor Jojo. Anak nyo pala siya. Na po, si Mayor Jojo is the Vice Mayor po. Yun ang respondent sa kaso namin. Doon sa Ombudsman. He's the Vice Mayor. Ang anak ko po ay si Toto. Toto Tahan Langit. III. Ayan na. Teka muna, Attorney Tahan Langit, sir. Bago tayo nga pumunta dun sa issue ng panununtok, ayan, bakit sinunog po yung tatlong sasakyan, kotse ng inyong anak? Ganito po, ang dalawang anak ko, si Mayor Toto, at saka yung isa si Barangay Captain, ABC President and Vice President for Visayas ng Liga ng mga Barangay, si Nonoy, are staying doon sa bahay namin sa Hacienda Filisa. It is a mountain area, may road naman, papasok. Now, ang mga sasakyan namin is yung tatlo na yan, nakapark doon po mismo sa compound ng Hacienda. Yung iba po sa labas ng perimeter. Ang Hammer at saka yung Mustang, bihira lang po ginagamit yun. Once a week din ginagamit. Pero ang latest na ginamit ng anak kong ABC President na si Julius is yung Ertiga. The last time na nagamit po nila yun is on the day of the incident. Pero itong Ertiga po is brand new. This is CASA maintained. Now, on the day of the night of the incident, ginamit ito ni Julius. Nag-meeting siya by 6 o'clock, ni-park niya. Tapos by 10 o'clock, ginamit ni Mayor, bumaba. Nasa bundok po kasi kami. Bumaba sa bayan si Mayor, bumili sa 7-Eleven, at bumalik by 10 o'clock. By 1 o'clock po, nag-radio po ang isang kasamahan namin, nag-radio doon sa kay Mayor na natutulog si Mayor na nagpuputukan daw po ang parking namin. Lumabas si Mayor. Nung makita ni Mayor, sunog na po ang Hammer at saka yung Ertiga at saka the fire hindi na po makontrol. And it is now being under investigation. It is being investigated now. So, wala pong nakita kung sino ang sumunog po dito sa sasakyan ng anak ninyo, si Mayor?
Mayor Tahan Langit. At nung magising po sila, nagpuputukan na po. Kasi madaling araw, ano po, wala mambantay doon. May bantay po doon sa actually doon po sa side, may bahay kubo ang mga staff namin. Pero po, who would imagine at 1 o'clock magigising ka, no? Lalo na. So, yun lang po, no, na nagputukan. So, nag-video si Mayor dahil hindi siya makakuha ng signal, nag-video siya calling the attention ng mga residents na tulungan siya para maka-reach out sa fire, no? Sa Department of Fire. At dumating naman, nag-responde naman immediately. They were able to put up the fire sometime siguro mga 2:30. Pero attorney, meron po ba kayong pinag-iisipang tao na posibleng nasa likod nitong sadyang pagsunog sa mga sasakyan? Ma'am, ayo po namin, we don't want to speculate, no? Pero ang gusto ko lang, the sad part of this is, what a coincidence, no? A day before that, nasuspend ang anak ko as mayor, then, nung gabi, pumutok ang mga sasakyan, So, nag-worry kami, what's this? This is too much for us. Ayan, okay, so magkano halaga nung Hammer at saka Mustang at saka ng Ertiga, Attorney Tahan Langit, sir? I cannot give value po niyan kasi mga sentimental po yun eh. Binata pa po, ito sila mayor nandoon na po sa amin yan, And even before they join government service, they have it already, that car, no? Bali, value to it. I cannot attach a sentimental value to it. Bali, attorney, doon sa tatlong binanggit mong sasakyan, yung Ford, Mustang, tsaka yung Hammer, matagal na po yun sa inyo. Yung Ertiga lang po yung bago. Yung bago po yung Ertiga po. Okay. Attorney Tahan Langit, sir, isa pa po, ayan na hindi namin nakuha ng panig ng nahirapan kami interview yung anak na si Mayor Jojo Tahan Langit. Yung issue bang panunod... Ito po, Mayor Ernesto Tahan Langit po. Ernesto Tahan Langit. Ayan, sorry. Akala ko Toto ang palayaw niya. Anyway. Toto. Ayan, Ernesto Toto Tahan Langit. Ano bang dahilan ba't sinapak niya yung may issue yan dito yata nag-ugat yung suspension niya, yung sinapak yung Vice Mayor, itong si pangalan yung Vice Mayor. Sa bigayan yata ng relief packs yun, Lakay. Si Vice Mayor Jose Maria Fournier. Ang what was presented sa video sa news. Opo. Yung pagsuntukan nila. But the entire video sana ni-present para makita what really happened. Will you allow me to narrate? Please, Attorney Tahan Langit, sir. My son is the incumbent mayor of the town. Okay. I'll give you the history of the town. The town is named after Tobias Fournier, the former congressman of the province of Antique. Oh. Now, the Fourniers has dominated the town for more than 60 years. The only time na nawala sa kanila itong town is last election, when their candidate for mayor lost against my son. Tinalo na anak ninyo itong mga kumbaga matagal nang nanungkulan dyan ng mga Fournier. Ang kandidato nila sa mayor natalo. Okay. Ito si Vice Mayor Fournier is a 3-term mayor. Sinundan niya ang tiya niya na si Orchid Fournier na 3-term mayor man. Meaning, successive ang sa kanila. Okay. Last election, tumakbo siya as vice mayor, nanalo siya. Okay? At mayor ang anak niyo? The town is being run by the mayor, my son, and the vice mayor, Fournier, who came from opposite political fences. Oh, okay. Okay. Now, last May, alam naman ninyo, ang province of Antique suffered El Nino. No? There was scarcity of water na nasira po ang lahat ng mga tanim. No? Yes. So,
the town declared a state of calamity. Not only the town, but the province declared a state of calamity. The province of Antique. Now, because of the state of calamity, nagpass ng resolution ang MDRR and conveyed it to the mayor, and the mayor requested assistance to the regional director of DSWD. Okay. Nag-submit ng report, DROMIC report. DROMIC report contains the list of families affected by the drought. Okay. It was about 6,000. Now, nung nasubmit yan ng local DSWD to the mayor, and the mayor forwarded that to the regional director responded to the mayor. Okay. Na hindi namin lahat po ito ma-accommodate. Attorney, sabay-sabay. Attorney, putuloy lang kita sandali kasi medyo kulang yung oras natin. Ano po? Ang naipresent sa video, ayan, sa media, ay ang anak ninyong mayor na si Ernesto Tahanlangit, nagalit kay Vice Mayor dahil parang yung mga relief goods na ipamimigay ni Vice Mayor Fournier ay pinipigilan daw po ni Mayor at gusto ni Mayor siya mamigay. Ano ba ang tunay na kwento rito? Mali po, mali. You know, kung Vice Mayor ka, you should limit your work to legislation. Okay. It's done by the Mayor. Okay. Okay. This relief goods came from DSWD. At sinabi na ng regional director na may darating na relief goods. So ang mayor alerted the local DSWD for distribution. Ay, out of the blue, hindi po dumating. Dumating po dala-dala ni Vice Mayor, and the Vice Mayor claimed na binigay sa kanya ng gobernador, siya daw ang mamigay. It is not the function of the Vice Mayor. So parang na-bypass si Mayor, instead ibigay kay Mayor, kay Vice binigay. Ang sakit pa po doon, ang laman ng van na pinag-awayan nila is only 800 packs. Ang sakit pa doon, may nakuha na pala si Vice Mayor na 1,000 packs noong a night before the incident at tinago niya sa isang bodega. Ano na po nangyari doon? So dumating ang regional director, with the help of the police, they were able to locate where the Vice Mayor stored it. They retrieved it. Hindi lumabas sa... Dinerd over nila sa Mayor ang local DSWD. Hindi lumabas sa balita yan. Dapat pang tanungin dito, bakit pinamimigay ng gobernador sa kaalyado niya na who are not qualified to distribute it? They should investigate the governor. Why are distributing this? Sinong governor? Sinong governor Antique, Attorney Tahanlangit, sir? Si Governor Cadyao. Governor Rodora Cadyao Lakay. May prepositioning agreement po ang DSWD at saka provincial government na itong mga prepositioned food packs are only stored in the warehouse of the province. But the prepositioning agreement is very clear that the LGU, this will not be released by the LGU without the authority of the DSWD. Okay, Attorney, ayan, sorry, limitado sa oras. Dahil sa pangyayaring yan, nasuspend po ang anak niyong si Mayor Ernesto Tahanlangit. Anong gagawin niyo ngayon kung ang nangyari pala itong ikinukwento po ninyo? Baliktad. I hope the investigating agency will see the real picture here. Okay. We'll see the real picture here because ang suspension ng anak ko is preventive suspension. The purpose of the preventive suspension is to stop you from using the influence of your office. Okay. Ang problema po dito, ang anak ko ang complainant po. Ganun ba? Siya po ang suspend. Pero ilang buwan po ba yung suspension niya, Attorney? 6 months po. 6 months. Matagal-tagal din. So kailan ang balik niya? Naka 6 months na? Naka ilang buwan na ba siya? Hindi po. 2 days pa lang. 3 days pa lang. 3 days pa lang. Akala ko matagal na nga. Kasi El Nino days pa lakay di ba? Okay, so lately lang.
lately lang po nila inaksyonan ang complaint. Ayun. Oo. So may demanda, kontra-demanda pala, attorney. Ayan, oo. Nagdemanda po ang anak ko. Inorderan ng Ombudsman Visayas yung respondent vice mayor to answer. Tapos na po ang proceedings namin doon. Nag-aantay na lang kami ng decision. Oho. Ang nakita yata kasing siguro ang pinagbasyan dito, Attorney Cesar Tahan Langit, yung video na sinuntok po ni Mayor, yung Vice Mayor. Opo. Yung kumalat online. Sana po, nanilad ng portion ng video na tinakbo ni Vice Mayor ang truck. Dahil gusto niya ibalik sa Kapitolyo. Ay hinarang siya ni Mayor. Hindi pwede, kailangan ng tao yan. Ayan, oo. At sana po makita din nila ang portion ng video na hinampas ni Vice Mayor si Mayor ng pinto ng truck. Kasi pinipilit ni Vice Mayor na isirado. Pero sabi ni Mayor, hindi pwede, nandyan ang mga empleyado, they're unloading it. They're unloading the food pack. Ang ginawa ni Vice Mayor, hinampas niya ang pinto sa dibdib ni Mayor Tahan Langit. That's the start of the So gumanti siya, sinapak niya si Vice Mayor. Yun na yun. Yes po. Ayun, Yung portion na nag-trending. Okay, Attorney Cesar Tahan Langit, sir. Loud and clear. Maraming salamat po. So, hintayin natin. Thank you for the opportunity, for clearing the issue. Thank you very much. Attorney Cesar Tahan Langit ng Antique. Siya po ang tatay pala, hindi kapatid, ni suspended Mayor Ernesto Toto Tahan Langit na nanapak ng Vice Mayor Fournier. Ayan. Pero ang pinag-ugatan pala, ayan, medyo edited yung video. Hindi. Lakay parang yung portion lang kasi na yun yung nag-trending. Tama. Nag-viral. So, yan po. Ayan, bahala na ang Korte Ombudsman. Justice Sam Martires. Ayan, ikaw na bahala mag-review kung sino ang may kasalanan at dapat suspindihin dito. Daming bayan. Politika nga naman, Sister Nico. Kaya ang gulo-gulo. Buti na lang, Lakay, wala kang kalaban dito sa Star City. Buti na lang, kaya lang, mahirap din pala walang kalaban. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Walang thrill. Oras sa Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 9:43 ng umaga. Aba, standby Raymond Dadpaas. Nako, eto na General Nick Bartolome, sa lahat ng mga naging PNP chief. Abay, si Senator Wina Gatchalian, abay, payag na sa executive session para kay retired General Raul Villanueva para pangalanan ang former PNP chief. Wow! Na tumulong daw sa pagtakas ni Alice Guo at pagtanggap ng payola. Aba, sino yan? Sandali lamang, Raymond. Malupit ito, executive session yan. At standby sa ating Your Business is My Business. Aba, ang Honda Philippines magkakaroon na rin ng electric vehicles. Teka muna, Tisoy. Tisoy Ramil Oliveros, Parikoy, Abay, ba't natalo ang Red Bull? Di ba Honda yun? Diyan sa F1. Mahina na ba ang Honda, At bakit ang production daw ng e-vehicles ng Honda ay dun gagawin sa Indonesia? Tama ba, Miss Nicole? Hala? Ayun, Lakay. Bakit? At iba pang detalye. Abangan po ang detalye, Ayan. Abay, instead na dito gawin sa Pilipinas, dun sa Indonesia, abay, Trade Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Maria Cristina Aldeguer Roque. Aba, anyari, Ayan, bakit? Baka wala kayong incentive sa mga manufacturers natin. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 9:51 ng umaga. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo.
Huwag kaligtaan. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa rin sa DZRH TV Match Point tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. You are watching Sino? Abay, walang bawian. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:53 ng umaga. Ayan, kakanta na ba Raymond si General Villanueva? Papangalanan kaya sa executive session kung sino itong retired PNP chief na tumulong kay Mayor Alice Guo. Ay, lakay, bago mo matawag si Raymond, nag-message si Edniel. Dumating na si Mayora Alice sa Pasig City Jail kaninang 9:14 ng umaga. Ayan, may red carpet ba doon? Ayan, wala lakay eh. Wala ba? Di ba winelcome ng mga kakosa niya ron? Ha? Dukaw yung mga kosa. Oo, matutuwa sila doon dahil may VIP sila. Baka maambunan sila ng masasarap na pagkain doon. Pero happy birthday muna, belated happy birthday kay Mayor Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. Aba, Mayor. Alam ba tayong hamburger dyan? Ito lakay, meron ding pabate. Teka muna, binabati ni DILG Senator Benhar Abalos at Vice Mayor Menchi Abalos. At pagbati mula kay Mandaluyong PIO Jimmy Isidro, ha? Oy. At ninong mo ba si Mayor Berger Romel? Binabati ni Romel Fuertes. Ayan. Ayos yan, lakay. Sige, proceed. Sino babatiin mo? Ito naman lakay galing kay Sherwin Alfaro. Happy birthday daw kay Mary Grace Navera Masa from Joey, Jorace, Angela, and Matcha. At binabati rin si sinong PD? Eto ha, yung mga members ng Quezon City Travel Club. Abay, good morning Kuyang Pong Makatangay at President Juno Torres. Kasama mga officers, may meeting daw kayo mamaya sa mansion ni Kuya Dido Ditangco. Wow! Diyan at magdadala daw siya ng sagutin ni Kuya Pong Makatangay ng pansit Malabon at taghilaw lutong Batangas. Allah! Abay, may mga bisita ng mga brethren. Abay, paano naman kami, ha? Kuya Pong, sana all. Senator Win Gatchalian, payag na sa executive session para kay retired General Raul Villanueva. Para pangalanan na Sister L kung sino ang retired o dating PNP chief na nagbigay proteksyon, suporta kay Mayor Alice Guo. Wow! Malupit ito, ha?
May mga ebidensya kaya? Ayan ang mahirap dyan, yung ebidensya. Ayan. Sabi kanina ni Lakay ni General Bartolome. Kung masasubstantiate niya yan, sige. Pero kung hindi, public apology ka. Ayan. At saka mainam na rin pangalanan para hindi nadadamay yung mga matitino naman. Karamihan naman ng PNP chief natin matitino. Senator Patutuloy, inunahan na. Oo. Aris number 28, Raymond at Maas. Kailan ipapatawag si General Raul Villanueva? Raymond, please come in. Mayor at Nicole, nagpahayag ng kahandaan si Senator Sherwin Gatchalian na sila ay magsagawa ng executive session para lang mapakinggan si retired General Raul Villanueva ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ito ay kung nakahanda na itong isiwalat kung sino ang sinasabing dating Chief PNP na umano'y tumanggap ng payola mula sa operasyon ng Pogo. Paniwala ni Gatchalian, mahalagang may validation muna ang mga ganitong impormasyon bago inilalabas sa publiko dahil hindi lang isang individual ang masisira kundi damay ang buong organisasyon. Kaya dapat mo nang tiniyak ni General Villanueva na may validation bago inilahad sa hearing ang impormasyon. Dahil sa kanilang umunong sariling pag-iimbestiga ay wala silang natatanggap na impormasyon na may dating Chief PNP na tumatanggap ng payola mula sa Pogo. May mga pulis na posibleng nakinabang sa Pogo ngunit mas mababa ang rangko. Bukas ang pagpapatuloy ng hearing sa Pogo ng Senate Committee on Women at base sa plano kung maging maganda ang kainatnan ay posibleng ito na ang panghuli nilang hearing hinggil sa mga Pogo. Kailan naharap si General Villanueva, Raymond? Bukas, Mayor, kasama uli siya doon sa maiimbitahan at yun nga, mukhang marami ng itong si General tuloy Senator Bato de la Rosa ay nagpahayag na ng kanyang kagustuhan na komprontahin itong si General Raul Villanueva para pangalanan kung sino ito at kung kinakailangan ay yung mga dahil nadamay silang lahat dito sa akusasyon na ito, Mayor. Aba, di malalaman na ni Senator Bato kung papangalanan ni General Villanueva. Yun na nga, gusto rin niya General Senator Bato, dapat mapangalanan. Para naman hindi, gaya din yung statement kanina, narinig ko si General Nick Bartolome, ay wag naman madamay silang nung panahon nila, hindi nga nila kung ano yung Pogo na yan, nung panahon nila, papat ko sila madadamay dito sa usapin na ito, Mayor at Nicole. Aba, sabi ng ating bubit, malapit daw kay Attorney Harry. Sino man malapit kay Attorney Harry na PNP chief? Lahat naman ng PNP chief nung panahon ni Duterte. Pangulong Duterte malapit kasama niya dahil sa kanilang official function. Sige. So, hindi natin alam kung sino nga. Mahirap din naman yung mga baka mamaya mali ang hula. Ayan. Baka pati yung mamaya kawawa ang nangyari sa Kongreso. Pero in fairness kay retired General Raul Villanueva, mukhang may katotohanan dahil mismo ang Pangulong Marcos siya ang nagsabi na di ba? Na heads will roll, alam niya kung sino ang nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal Pogo na ito, Raymond. Yun na nga, siguro dapat din kung siyempre naman, kaya lang Mayor, alam mo naman yun kapag ganyang mga medyo matataas na yung tatamaan, kunyari, medyo nagdagalit-galitan ka na ng konti para pero kung ordinaryong ano yan, kulong yan. Kung mababanggit na medyo may kataasan ng rangko, kailangan ng ebidensya. Due process. Ayan. Okay. Ayan, yun ang mga sige. Bukas at abangan natin bukas. Medyo naglaylo na daw doon sa Bamban. Mukhang sapat na sa kanila, lalo na itong nakita nila na from the PNP Custodial Center, nailipat na nga ngayong umaga sa City Jail ng Pasig si dating Mayor Alice. Bukas, ang magiging sentro ay yung Porac naman
Corac, Pampanga, Mayor. Dahil mukhang naka-establish na sila kung ano man yung gusto hinahanap nila sa Bamban. Ngayon yung Corac naman, bago nila isara kung magiging maganda yung resulta ng pagdinig bukas, Mayor at Nicole. Okay, Raymond, speaking of Mayor Alice Go, meron tayong press report. Sige, mag-extra ka muna. Alright, mula dito sa Senado na ngayon ay 10:30 sa salang ng budget ng Office of the President. Ito si RH28, Raymond Atpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Happy birthday kay Micah Sandanya ng Pagcor. Ano ba yan? Hindi, ano lang yan. May press report tayo, siningit ko lang. Ayan. Kasi sabi ni Erica Balcos, pre, paki-birthday naman si pare Mike Sendanya. Ayan, birthday niya bukas. Ayan, lakay, Mike, ha? Naragsak nga pa nagkasangay. Flash Report. Flash Report! Naku, baka gawa-gawa lang ito. Hindi ba kaya. Yan? Si Mayor Alice Go, ano nakita daw sa kanya, Miss Nicole? Nakitaan daw ng suspected infection sa baga. Ipipiit sa isolation ng Pasig BJMP. Ha? Samantalang ang ganda ng ang sese sa mga hearing, ngingiti-ngiti, ha? Smiling face, biglang may infection na. Oo na. Ano nang update dyan, Edniel Parosa? Edniel? Lakay at Sister Nicole, nakitaan nga ng posibleng infeksyon sa kaliwang bahagi ng baga itong si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pagsalang sa medical exam bago ilipat dito sa Pasig City Female Dormitory. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pardo matapos ang opisyal na turnover ng kustodiya nitong Dismiss Bamban Mayor dito sa piitan sa Pasig City. Sa pinakawaling medical result, Lakay at Sister Nicole, ay nakitaan ng parang bilog daw doon sa kaliwang baga. Itong si Go na isasalang naman sa confirmatory test ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa ngayon, nakaranas ng ubot sipon itong dating alkalde na wala naman umano o cleared naman ang kalusugan noong nakaraang linggo lamang. Ayon dito sa BJMP, kanilang ilalagay sa isolation itong si Go at isasama doon sa 3 pasyente na mayroong tuberculosis pero pagaling naman na para hindi makahawa doon sa iba pa nating mga inmates dito sa Pasig City. Pakinggan natin si Police Colonel Pardo. This morning ay na-return na rin po yung warrant of arrest as a matter of procedure. So, based doon sa doctor po ng PNP General Hospital na probably from Friday and over the course of the weekend, baka nag-develop ng possible infection yung kanyang lungs. So, we declared it, yung mga doctors, and it will be the disposition now of the BJMP on how to treat this possible infection. Pabalik tayo makalipas ng ilang update, pero yan ang latest mula rito sa lungsod ng Pasig. Ito, si Edniel Rosa, nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Naku, hindi mo na makukulong. Abay, kung lahat ng preso i-check ng magkaroon ng medical check-up, Miss Nicola. Palagay ko, mababakante, luluwag ang mga kulungan natin. Yuel, sabi ko sa'yo, nasunog yung storya mamaya. Anong kalokohan nito, ha? Ayan. Abay, pagka big time VIP, ayan, pwedeng mag-ano ng ganyan, mag-invoke ng humingi ng hospital arrest, check up, Diyos ko, ba naman yan? Pag VIP ka pala, laki, sakitin ka. Oo nga, biglang nagkakasakit. Kung kailan, dadali na doon sa city jail. Saka biglang nagkaroon ng ganyan. Bakit ibinyahe pa from PNP custodial kung ganyan din pala? Oo nga. Niloloko tayo, mga kaibigan, ha? Ang lupit eh. Sandali lamang ay manong Piping Makalma. Ayan, naimbang Rabi Kasin. Ayan, may nanonood sa atin sa Calgary, Canada, Miss Nicole. 6:38 daw ng gabi ngayon sa Calgary, Canada. Ayan, si manong Piping Makalma. Ayan, at ang mga Makalma clan dyan, ha? Abay, naimbang Rabio amin. Oy, binabati kayo ng iyong classmate, kabas mo manong Piping. Si Lando Coloma ng Pinili Institute, Pinili, Ilocos Norte. Ayan, naimbag nga Rabi amin, kada kayo amin dita Calgary, Canada.
At si Kuyang Mayor Joy Peñano, abay nanonood din, ha? Nandyan din sa Alberta, Canada. Your business is our business. Nako, eto na, Bossing Cesar Lee. Ayan, kumusta po kayo? O nga pala, ha? Happy anniversary nga pala sa Toyota Alabang. Ayan, sa Sabado yata ang kanilang celebration. Happy 37th anniversary. Honda Philippines, inilunsad na ang bagong lineup ng electric vehicles. Mas pipiliin mo na mag-import kaysa magkaroon ng local production sa Pilipinas. Alam po nyo, dito sa i-report ni Miss Nicole. Kaya paging Malacanang, abay Mr. President Apo Lucas Bersamin, baka pwede kayong gumawa ng mga bagong policy. Ayan. At isama natin itong si Trade Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Aba, baka tsahin mo to Renza Aldeguer ng Sandigan Golfers, ha? Ayan, pakisabihan, ha? Kasi may mga incentive pala sa Indonesia, mahabigan yung mga gumagawa ng electric vehicles. Yung example niya, Lakay. Example, ha? Indonesia. Okay. Kaya doon gagawin ang mga EV ng Honda Philippines. Alamin natin ang report mula sa aking kaharap, Miss Nicole Lopez. Please come in, Miss Nicole. Inilunsad na ng Japanese automaker na Honda Philippines ang kanilang electric vehicles and motorcycles. Ayon sa Honda, target nilang palawakin ang kanilang lineup sa EVs na may makabagong disenyo ng kanilang mga sasakyan maging ng teknolohiya. Sa sasakyan, inilunsad ng Honda ang new Honda Civic RS EHEV na isang sedan na may bagong bihis. Ipinakilala na rin ng Honda sa publiko ang kauna-unahan nilang battery electric vehicle na motorsiklo alinsunod sa kanilang commitment na pairalin ang carbon neutrality sa Pilipinas pagsapit ng 2050. Sa usapin ng two-wheeled vehicles, kung si Honda Philippines President Sayaka Aray ang tatanungin, mas okay sa ngayon na mag-import na lang ito kaysa magkaroon ng lokal na produksyon. Ayon kay Aray, kung mag-i-invest sila ngayon, mas magastos ito kaysa mag-import na lamang. Sa ngayon, gumagawa ang Honda ng electric vehicles sa China, Indonesia, India at Thailand. Pero sabi ni Aray, kung magbabago ang mga batas at regulasyon ng gobyerno at magkakaroon ng magandang benepisyo para sa local production ng EVs, baka magbago rin daw ang kanilang isip. Ginawa pang halimbawa ni Aray ang Indonesia na nagbibigay pa ng insentibo sa mga manufacturer oras na maabot nila ang targets pagdating sa local production. Sabi ni Aray, ito ang naging estratehiya ng Indonesia upang mapalakas ang electric vehicles sa kanilang bansa. Sa Pilipinas daw kasi, nagde-develop pa lamang ang electric vehicle industry matapos tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos ang taripa sa mga inangkat na battery EVs, hybrid EVs, plug-in hybrid EVs at iba pang car parts. Saklaw ng kautosang ito ng Pangulo na Executive Order 62 ang e-motorcycles, e-bicycles, nickel metal hydride accumulator batteries, e-tricycles, quadricycle, mga jeep at bus. Sabi ng Honda President, sa Pilipinas, nagsisimula pa lang ito sa pag-i-import at pagpapalawak ng merkado ng EVs. Pero sa mga susunod na pagkakataon, kakausapin anya nila ang gobyerno na ikonsidera ang mga insentibo para sa domestic manufacturing. Sa ngayon, inanunsyo na rin ng Honda ang kanilang makabagong global brand slogan na The Power of Dreams, How we move you upang mag-innovate at makapagbigay ng solusyon sa publiko pagdating sa mobility. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 58 centavos kada US dollar, habang naitala sa $74.51 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mata Miss Nicole, aba, buti pa sa Indonesia, ano ha? Ayan, sayang. Kaya dapat Mr. President Apo Lucas Bersamin, Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, ayan,
abay baka pwede ba magbago isip ng Honda, di ba? Ayan. Kaya nga, yun ang sabi nila Lakay. Yan ang, alam mo yun ang kulang sa atin, Miss Nicole, yung incentive para sa mga investors. Ayan, siguro dapat yan ang tutukan natin. Apo, Presidente, ay, anyamutan, Apo. Naku, dami nagre-react dito. Ay, good morning, Dr. Beng Lee. Ayan, dami nagre-react dito, Sister L. Ano ba yan, ha? Ba't biglang nagkasakit si Mayor Alice Guo, ha? Bakit ganon? Oo nga naman, ha? Ay, nako, General Marbil, Colonel Jean Fajardo, abay, pinagod nyo pa yung mga pulis. Ilipat-lipat nyo pa sa City Jail sa Pasig. Yung pala ay dadalhin sa ospital, ha? Bigla nagkaroon ng TB. Ayan. Diyos ko pong mahabagin, Lord. Ano ba naman yan, Lita Cruz? Ayan, abay, Kuyang Pong, Cesar Lee, ayan, Kuyang Jojo Atienza, ha? At Dr. Ferdy Pagdilaw, nakirami daw sa pagyao ni Manang Agnes Cortero Soriano ng Pinili, Ilocos Norte. Our condolences sa pamilya Cortero sa Pinili, Ilocos Norte. Sama na oras. Mga Lakay. Super bilis. Ayan, at muli, ayan, panawagan sa mga kaibigan, kamag-anakan ni Elaine Apit, ang kanilang buting ina na si Aling Yolanda Apit ay sinundo na po ni Lord. Our condolences. At ayan ang kabuhan nating standby, Yuel Reyes. At ayan ang kabuhan nating palatuntunan ng damdaming bayan. Sa ngalan po ni Sister L. Again, Sister L, condolences. Ito po si Nicole Lopez Poyawan. Ako naman po si Dayo Makalma at susunod na Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye! Merry Christmas! This time